Kumusta sa lahat ng ating mga IT professionals at architects? Welcome sa ating usapan ngayon dito sa DX Labs. Pag-uusapan natin ng Agentic AI at hindi lang ito yung isa na namang buzzword. Ito isang napaka-powerful na tool na talagang nagbabago ng laro para sa mga negosyo. So tara, simulan na natin. Okay, so ito yung magiging journey natin for today. Una, titignan natin kung bakit ang AI ay higit pa sa technology, isa itong strategic shift. Tapos, i-deep dive natin ang napakahalagang papel ninyo bilang mga architect. Siyempre, sisilipin natin ang mga tools na bigay ng Microsoft at kung paano pa natin ito mapapabilis gamit ang mga out-of-the-box agents. And finally, bubuin natin ang isang AI transformation blueprint na pwede ninyong magamit. Sige, umpisahan natin sa pinaka-foundation ng lahat. At ito ay sobrang importante. Kailangan nating intindihin kung bakit ang AI ay hindi lang basta isang bagong tech. Ito ay isang core business strategy na kailangan nating paghandaan. Ngayon na. Ito yung madalas na tanong, di ba? Ang pag-a-adapt ng AI, para lang bang nag-upgrade tayo ng server o ng software? Ano sa tingin nyo? Well, ang sagot dyan ay isang malaking hindi. Ang AI transformation, isa itong fundamental at strategic na pagbabago. Isipin nyo ha, hindi ito simpleng pag-install lang. Binabago nito kung paano mag-isip at magdesisyon ang management, kung anong skills ang kailangan ng mga tao sa team, at kung paano tayo makipag-usap sa customers. Literally, it affects everything. At dahil nga napakalaki ng shift na to, dito na ngayon pumapasok ang bida sa ating kwento, ang AI architect. Kayo yung tulay, yung nag-uugnay sa business strategy at sa, aaminin natin, komplikadong technical implementation. Basically, may apat na haligi ang trabaho ninyo. Nagsisimula lagi sa strategic alignment. Kailangan siguradong bawat AI project may tinatamaang na business goal. Hindi yung AI for the sake of AI. Mula doon, papasok ang solution design. And of course, para maging successful yang in the long run, kailangan ng matibay na governance and compliance at syempre, scalability. At kung i-breakdown natin yan, heto yung mga key responsibilities ninyo. Hindi lang kayo basta taga-drawing ng diagram. Kayo ang nagsiset ng vision and roadmap. Kayo rin ang bahala sa data architecture. At tandaan natin, data ang dugo ng kahit anong AI system. Critical din ang integration sa mga existing enterprise workflows, pagpapatupad ng security and ethics, at syempre, performance monitoring para malaman natin, hey, kumikita ba tayo dito? May ROI ba to? Para maging matagumpay ang journey na to, kailangan may sinusunod tayong proseso. Hindi pwedeng bara-bara. Ito ang framework. Umpisa, malinaw na business goals. Sunod, isang matibay na AI strategy. Pangatlo, dun pa lang tayo magde-design ng architecture. Pang-apat, syempre, implementation. Pero hindi dyan nagtatapos. It's a cycle. Kailangan ng tuloy-tuloy na monitoring and optimization. Ito ay systematic at outcome-driven na approach. Okay, so paano natin ito gagawin successfully sa buong enterprise? Hetong ilang best practices na sabok na. Palaging magsimula sa measurable business outcomes. Number 2, mag-adopt ng modular at flexible na design. Bakit? Para madaling mag-adjust kapag may pagbabago. Super importante, unahin palagi ang responsible AI. I-foster ang collaboration, hindi to trabaho ng IT lang. At pro tip, gumamit ng services tulad ng Azure AI para sa bilis at reliability. Ngayong malinaw na ang papel ninyo at ang framework, let's talk about the tools. Ano ba yung mga gamit natin? Silipin natin itong napaka-powerful na AI toolkit na ino-offer ng Microsoft para magawa natin lahat ng to. Ang pundasyon ng lahat ng ito ay ang Azure AI Services. Nandyan ang cognitive services, ito yung mga pre-built APIs for vision, speech at iba pa. Kung gusto niyo namang gumawa ng sarili ninyong models from scratch, dyan papasok ang Azure Machine Learning. Tapos yung Azure OpenAI Service, ito yung access natin sa mga pinaka-advanced na models. At ang Azure Foundry, isipin niyo to as the platform kung saan niyo i-develop at i-manage yung mga AI agents nyo, sila yung magiging digital workers ng organisasyon. At syempre, hindi lang yan puro services. Kailangan natin ng mga development tools. Meron tayong Azure Machine Learning Studio para sa mga mas visual magtrabaho. Meron ding mga SDKs and APIs para sa iba't ibang lengguwahe. Python, C#, you name it. At para sa mga mahilig mag-automate, andyan ang CLI and REST APIs. Ito yung mga gamit para ma-integrate natin ang AI sa mga apps natin. At huwag nating kalimutan ang Copilot Solutions.
Ito yung AI na nakatira na mismo sa loob ng mga tools na araw-araw nating ginagamit. Microsoft 365, Dynamics 365. Ang ganda nito, yung tulong niya ay in context. Nandyan na siya, nag-automate ng tasks, nag-generate ng content, at nagbibigay ng insights nang hindi mo na kailangang lumabas pa ng application mo. Ngayon, baka iniisip nyo, wow, ang dami niyan. Matagal bang i-develop lahat yan from scratch? Good question. Paano kung kailangan nating bilisan? Dito papasok ang isang napaka-powerful na konsepto na para sa akin ay isang shortcut, ang mga out-of-the-box o OOB AI agents. So ano ba itong mga OOB AI agents na to? Isipin nyo sila na parang mga ready-made na AI workers. Mga pre-built agents, templates at tools na dinisenyo para makapag-implement tayo ng AI capabilities ng mabilis nang hindi na kailangang magsimula pa sa isang blankong papel. Sobrang laking tulong nito para mapabilis ang trabaho. At anong bentahin nito? 3. Una at pinaka-obvious, faster deployment dahil marami ng ready-to-use components. Pangalawa, built-in scalability kasi ginawa yan para tumakbo sa Microsoft Cloud. At pangatlo, na sobrang importante, naka-align na sila sa responsible AI standards ng Microsoft. So may peace of mind ka na yung ginagamit mo dumaan sa matinding standards. Isipin nyo to na parang isang kumpletong package para sa mabilisang deployment. Meron kang mga pre-built agents para sa mga common task like HR or IT support. Kung kailangan mo namang i-customize yan, gagamitin mo ang Copilot Studio. Yung utak at lakas niyan galing sa Azure AI Services. At kung kailangan mo ng gabay, meron kang scenario library na puno ng best practices. Alright, nandito na tayo sa huling bahagi. Pagsamasamahin na natin ang lahat ng napag-usapan natin sa isang malinaw at actionable na blueprint. Ito na yung guide ninyo para sa inyong AI transformation. So kung may 3 bagay lang kayong tatandaan, sana ito yon. Una, ulitin ko, ang AI ay isang strategic business shift, hindi lang tech upgrade. Pangalawa, kayo bilang architects ang pinaka-critical na tulay between business at tech. At pangatlo, ang isang structured framework ang susi para hindi tayo maligaw sa daan. At pagdating sa technology, ito ang inyong toolkit. Para sa core services, nandoon ang Azure AI. Para i-boost ang productivity, may Copilot. At para pabilisin ang lahat, gamitin ng mga accelerators tulad ng OOB agents gamit ang Copilot Studio. Simple. Pero sa gitna ng lahat ng technology, strategy at bilis, please, wag nating kakalimutan ito. Ang pag-prioritize sa mga prinsipyo ng responsible AI, fairness, transparency, and accountability ay hindi optional. Ito yung pundasyon ng tiwala. At kung walang tiwala, walang long-term success. Kaya ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ngayong hawak ninyo na ang blueprint, alam nyo na ang mga tools, at naiintindihan nyo na ang inyong napakahalagang papel, ano yung pinakaunang step na gagawin ninyo pagbalik sa inyong mga opisina? Follow DX Labs for more!